Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, meron pong tatlong malalaking mga rally ang nakatakda sa darating na Biyernes. At siguro ang common denominator dito ay lahat ng mga rallies na ito ay nananawagan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Although yung dalawa sa tatlong rallies na ito, meron din silang mga kaugnay na issues na bit-bit patungkol sa tinatawag nilang good governance. So binabanatan din nila yung blank spaces di umano doon sa BICAM report, dito po sa 2025 national budget, etc. etc. So hindi lang Sara Duterte impeachment yung bit-bit nilang issue. Ngayon, 4 days ago, yung isa po rin sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, at madalas po natin siya makausap dito sa Facts First, si former Senator Sonny Trillanes. Meron po siyang pahayag sa social media, sa X at saka sa Facebook. Ito sabi niya 4 days ago. Just to be clear, our multi-sectoral rally is on January 31, 9 a.m. at the People Power Monument. This is solely for the impeachment of Sara. Iba ito sa rally sa EDSA Shrine sa hapon ng January 31 na na-organize ng civil society pero nahaluan ng DDS groups at mga pro-Dutch retired generals. Maraming na-curious at marami ring umalma mula doon sa ilang mga nagsusulong o nag-organize ng rally. Pag-uusapan natin sino ba yung tinutukoy dito ni former Senator Sonny Trillanes. Kaya let's hear it straight from him. I'd like to welcome to our program si former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening sa iyo, Christian. Okay. Nilatag ko na yung premise ng discussion natin, although marami pa po tayong pag-usapan eh. Pero unang-una, sino ba yung tinutukoy nyo rito na DDS groups at pro-Dutch retired generals na nahalo doon sa civil society rally? May mga retired generals po na pro-Duterte sila na very active na nananawagan sa mga PMA chat groups at meron na yan silang roster ng mga sasama doon po sa rally sa hapon ng January 31. At yun po at ang panawagan po nila ouster and impeachment ng administration. So pagka inimpeach si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Di ba? Pag inaus si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Kaya menadong maingay yung chatter, ika nga. Kaya bakit kami sasama doon sa grupo na yon? So we decided to form our own rally na focus lang doon sa impeachment ni Sara. So ang objectives namin o reasons namin, una, para maipangibabaw ulit yung naratibo about yung unfitness ni Sara Duterte na maging Vice President. Kasi yun, daang-daang milyon yung ninakaw at nasaksihan natin yan lahat dun sa Quadcom hearings. Then, yung mga psychological na very dangerous for somebody who may succeed as president na ating bansa. Marami siyang mga offenses, impeachable offenses na kailangan natin ibalik sa consciousness ng tao at the same time manawagan doon sa mga mamabatas na i-transmit na nila sa Senado. Pangalawa, ayaw namin na nadidilyot yung mensahe kasi alam namin itong budget issue na ito ay sabi ko nga maaring legitimate yung issue, yung hindi binigyan ng budget yung PhilHealth or binawasan yung DepEd budget. Pero these are policy disagreements. Kumbaga ang kategorya niya na yon is policy disagreement. Hindi siya pwedeng itapat dun sa impeachable offenses ni Sara. Okay? Kasi we may disagree with that. Parang yung Maharlik funds lang. So yun. Tapos pangatlo is alam namin na ginagamit itong issue na ito
na sa panawagan ng ouster na. Ibang usapan yan. Hindi pwedeng sakyan yan kasi para ang iupo dyan. Ngayon, ang tinutulak ng mga retired generals sa mga chatter doon ay transition government na eventually si Digong na ilalagay nila. Sabi ko, hindi natin dapat i-tolerate yan. Okay. Isa-isahin po natin, no? Anong rally po yung tinutukoy nyo na na-infiltrate o nahaluan? Kasi meron pang 2 rallies bukod dun sa inyo. Yung sa hapon ng January 31 sa EDSA Shrine. Ito yung sa clergy. January 31 na hapon. Okay. Ito yung sa clergy, ngayon citizens po, for good governance. liliwanagin ko lang, Christian. Okay, ahead, liliwanagin ko lang, Christian, na itong yung mga organizers niyan, yan sila Father Robert Reyes, kaibigan po natin yan. Sina Justice Carpio, kaibigan po natin yan. Sina Prof. Shelo Magno, kaibigan natin yan. Pero hindi naman yung sinasabi natin na sila yung mga DDS eh. Hindi po, yung mga sasakay. Kasi sila lang yung gagamitin na pang-sanitize nung kanilang nagiging instrumento lang, ginagamit lang itong mga natin, mga kaibigan natin na well-meaning citizens naman sa yun. Okay. Pero sino specifically ang tinutukoy niyo dun sa mga conveners? Kasi ang nag-react dito sa publicly, si Retired General Eliseo Rio, dahil dati siya nagsilbi sa Duterte administration, and of course, isa siya sa mga maingay. Si General Rio, isa yan siya. Dayaan. Go ahead, sige po. Go ahead, sir. Yes, for sure, isa si General Rio doon sa tinutukoy ko. Kasi bukod sa naging cabinet secretary siya ni Duterte, never naman niyang tinira si Digong about yung mga anomalya na nasaksihan niya doon po sa DICT. Di ba? Sabi ko, bakit hindi mo ginawa yun? Nagiging suspicious yung agenda niya. Kaya unless ilabas niya yung nalalaman niya dun sa panahon na nasa DICT siya, as far as we are concerned, wala siyang credibility. At in fact, talagang inamin niya na pro-Duterte retired general siya. Okay. Pero ito sinasabi niyong pro-Duterte retired generals, sabi niyo may na-monitor kayong chatter, no? Gaano ba kalaki itong grupo na ito and how serious yung kanilang influence o kapangyarihan kung meron man para mangyari itong gusto nilang mangyari, yung transition government? Ang attitude kasi namin dyan na since galing po tayo sa ganyang mga pagkilos,